Hi po, magandang araw. Promise po, ito po i-share ko po sa inyo kung paano mag-renew ng motor vehicle registration online gamit ang LTMS portal o yung portal ng LTO. Bago po ako magsimula, disclaimer na lang po in advance. Kapag po hindi nakapangalan sa inyo yung mga sasakyan o motor, hindi po applicable to sa inyo dahil ito po ay applicable lamang kung sa inyo nakapangalan yung inyong sasakyan o motor. So, to continue po, basically, the LTMS portal daw is a frontline government agency showcasing fast and efficient public service for a progressive land transport sector. Yun yung si LTO. General steps na para gamitin ang motor vehicle renewal online. Andiyan yung number 1. So, kailangan natin kumuha ng Certificate of Coverage. So, ito po yung CTPL o yung Compulsory Third Party Liability Coverage. Marami po mga provider niyan. Hindi ko na po banggitin kung ano, pero marami po mga na-provider niyan. It depends kung sino yung mga nakuha niyong provider. Then, number 2, kailangan niyo po na ma-inspection ang inyong sasakyan gamit ang Private Motor Vehicle Inspection Center kasi sila yung magge-generate ng Motor Vehicle Inspection System Report which is mako-connect sa inyong LTMS portal. So, pag meron na po kayo ng number 1 and number 2, so nandyan po yung number 3, kailangan nyo nang gumamit ng portal para po mag-apply ng renewal online. And then lastly po, yung payment is online din. So, bago po natin isa-isahin yung mga yan, pag-usapan muna natin kung ano yung mga requirements for motor vehicle renewal. Ito po is ayon doon sa website mismo ng LTO under the private na category. So, private motor vehicles lamang po. Again, para lang po to sa private motor vehicles. Yung traditional requirements, the same, kailangan mo ng Insurance Certificate of Cover or yung CTPL. Alam naman natin lahat na mandatory requirement yan ng LTO. And then, kailangan din ng Motor Vehicle Inspection Report. Kung kayo mismo yung nagpaparenew ng mga sasakyan nyo, yan po yung ginagawa ng mga LTO personnel na physically chinecheck yung inyong sasakyan. Yung chinecheck nila yung kung may side mirror ba, meron bang brake light, tail lights. Yun, yung physical condition ng sasakyan. And then basically, kailangan yung Certificate of Emission Compliance. Ito na po yung emission. So, pag nagpapa-emission tayo, yun yung report na pagkatapos ng emission, yun na yung report na binibigay sa atin, yung Certificate of Emission Compliance, which is yun yung ina-attach natin para isubmit sa LTO para ma-renew ang ating mga motor vehicle registration. And then, ito, pag naka-register naman yung ating sasakyan, hindi naman masyadong stricto ang LTO dito dahil naka-connect na nga sa ating account or sa ating sasakyan kung ano yung TIN number natin or yung tax identification number natin. And then lastly, photocopy ng OR and CR. So, yan po yung sa traditional. Na ngayon, mapunta naman tayo doon sa online. Sa online po, the same, kailangan ng Insurance Certificate of Cover. And then the same po, ito yung pinagkaiba niya. So, Motor Vehicle Inspection System Report. So, again, kailangan po doon sa Private Motor Vehicle Inspection Center kayo magpa-inspection ng inyong mga sasakyan. Kasi covered na dito yung pag-check nila ng mga brakes, ng tires nyo, ng headlights. So, yan yung ginagawa ng PMVIC. And then, meron kasing connection si PMVIC na directly nalilink yung report sa LTMS account natin. Yun yung importante doon. The same as sa Certificate of Cover, make sure lang po na directly rin silang nalilink sa account natin yung kanilang
insurance coverage. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano malalaman yung gano'n. Or puwede niyo naman din tanungin yung mga provider niyo na kaya nilang i-link yung inyong coverage sa inyong LTMS portal. Then the same po, team, kung napapansin niyo po, nawala si Certificate of Emission Compliance from traditional to online kasi kasama na po yan doon sa PMBIC or doon sa check ng Motor Vehicle Inspection System Report. Kasama na yung physical inspection, pati yung sa emission. And then, syempre, photocopy of OR and CR at LTMS account. Ito po yung pinaka-importante na kailangan. Dapat may access kayo sa LTMS account nyo. Pag-usapan po natin mamaya yan dahil ipapakita ko po sa inyo kung paano gumamit ng LTMS account. And then, yun na nga, just i-recap. So, kailangan natin ng Certificate of Coverage, inspection ng vehicle sa PMBIC, and then i-access yung LTMS portal natin online para makapag-renew online at magbayad din online. Once payment has been made, alam naman natin na yung OR lang naman yung kailangan nating ma-provide para proof na na-renew na ang ating sasakyan. So ito po yung LTMS portal. Yan po yung website niya. Like, follow, at share upang maging updated sa buhay IT sa PNP.